Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romel Damos at shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Tulad ng nakikita mo, walang record ng batang babae na ito sa aming nayon, at hindi ko siya kilala. Sa pagkakataong ito, nakangiting sabi ng punong nayon. Oo, kung tutusin, kakaunti ang mga batang babae sa baryong ito na nasa 20s. Kung talagang taga-nayong ito, tiyak na maaalala ng punong nayon. Sumasang-ayon din si Shikiang. Nagkatinginan silang 4 at saglit na hindi alam ang sasabihin. Ang puso ni Aaron ay mas nalilito at mabigat. Painstakingly run here, the result is to find the wrong place. Nasaan ang totoong buhay na karanasan ni Xiao Tao? Kung walang makapagtuturo sa kanya na gumamit ng panguaks, malalayo sa kanya si Ivory. Hindi, may ibang paraan. Sa oras na ito, tumayo si Aaron at binati ang pinuno ng nayon. Ang pinuno ng nayon, sa katunayan, bilang karagdagan sa paghahanap ng mundo para kay Xiao Tao, may isa pang mahalagang bagay, iyon ay, ang paghahanap sa mga taong pango. Si Xiao Tao, siya ay isang taong pango kahit hindi siya taga-nayon, ang parehong berdeng selyo sa iyong kamay ay nagpapakita rin na kahit papaano ay nasa parehong ugat kayo, tama ba? Tandang pananong, kung saan nakatira ang mga pango? May mga pango sa lahat ng dako. Magagamit sila ni Han Sunny para mahanap ang sikreto ng panguaks. After hearing Aaron's words, the village head laughed happily. As I have just said, it's just the same or similar tato. What's the tato? As for the pango people, that's even more ridiculous. Panipi, tato. Aaron kilay isang kulubot, ng ilang hakbang sa ulo ng nayon sa harap ng, isang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang kamay, at pagkatapos ay ang buong tao fiercely hinihimok ang enerhiya sa katawan. Ngunit ang hindi maisip ni Aaron ay kahit na paano pasiglahin ni Han ang enerhiya, ang berdeng selyo sa kamay ng pinuno ng nayon ay hindi kumikinang tulad ni Xiao Tao. Hindi makapaniwala si Aaron na nakatingin sa katotohanang nasa harapan niya, paanong naging ganito. Ang berdeng selyo ni Xiao Tao ay maaaring umalangaw sa kanyang sariling pangupalakol, ngunit sa kamay ng pinuno ng nayon, wala siyang kontak sa Aaron. Mahirap bang maging totoo na hindi sila magkaangkan? Xiaoyu, anong ginagawa mo? Ang pinuno ng nayon ay tumingin kay Aaron, hindi alam kung ano ang kanyang ginawa. Imposible. Imposible. Si Aaron ay medyo absent-minded, bumubulong at umiiling. Hindi niya talaga maisip kung bakit ganito. Ang tanging makatwirang paliwanag ay hindi sila magkaklase ni Xiao Tao. Kahit na hindi naman sila pango na tao. Malinaw nitong maipaliwanag ang karamihan sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ang pinaka hindi makatwiran na paliwanag ay kung paano tumpak na tawagin ni Xiao Tao ang pangalan ni Xiao Er. Kakaiba, kakaiba, sadyang kakaiba. 4, kung wala ng iba, mangyaring umalis sa nayon sa lalong madaling panahon, sanay na ang nayon sa sarili nitong buhay at hindi maginhawa para sa mga tagalabas na mang-abala. Nakangiting sabi ng punong nayon. Nagpaalam sa pinuno ng nayon, sina Qin Feng at Aaron ay hindi makapagsalita, ganap na nag-iisip. It's strange, strange. It's so damn strange. Maraming bagay na parang ganito,
Pero parang iba. Napailing si Qin Shuang at nagtaka. In fact, I was inclined to believe what the village head, because he was calm throughout the whole process. Hindi naman siya mukhang sinungaling. Lahat ng sinabi niya very convincing. But precisely because of this, he actually tumambad na nagsisinungaling siya. Sabi niya hindi naman daw siya pangunaniwala naman ako sayo, malamig na sabi ni Aaron. Mapapatunayan ni Qin Qingfeng na ang mga tao dito ay mga pan-ancients, ngunit hindi inakala ng pinuno ng nayon na si Qin Qingfeng ang pumapatay sa nayon 3 taon na ang nakakaraan. Tumanggo si Qin Qingfeng, oo, maraming kakaibang bagay dito. Ang kulang sa atin ngayon ay maghanap ng sinulid, at pagkatapos ay ihabi ang lahat ng lambat, at ang sagot ay malulutas. Higit pa rito, mayroong isang napakakakaibang punto. Makatuwirang sabihin na dapat silang maging mapagbantay sa labas ng mundo kapag nangyari ang ganoong bagay 3 taon na ang nakakaraan, ngunit tila hindi sila ganoon. Aaron, sa oras na ito, biglang naramdaman ni Aaron na ang nayon ng Wuyo, kung saan ang nayon ng Wuyo, ay isang nayon na puno ng mga alalahanin. Masyadong kakaiba ang lahat, gayunpaman, isang bagay ang masisiguro ni Aaron na mas gusto ng pinuno ng nayon na umalis sila dito, ayaw niyang umalis dito. Ito lang ang lugar para malutas niya ang problema. Kung hindi niya makuha ang sagot, hinding-hindi aalis ang Aaron. Sa daan pabalik sa inn, si Wang Simon ay ganap na naaakit ng mga stall sa kalye. Kapag iniisip ni Han Sanchen at Qin Qingfeng ang nayon ng Wuyo, hindi nila napansin na wala na si Wang Simon. Sa inn, nag-order si Xiao Tao ng ilang pinggan at naghihintay na may hain ang mga pinggan. Pumasok si Wang Simon na may dalang malalaki at maliliit na bag ng mga bagay. Pagdating niya sa mesa, inilapag ni Wang Simon ang mga gamit sa mesa ng malakas, "Hoy, may ugali ba kayong dalawa? Hayaan mo akong bumalik na may dalang napakaraming bagay, hindi ko alam kung paano tumulong." Panipi, kakaiba ang tingin ni Aaron sa kanya at hindi na siya pinansin. Napailing si Wang Simon sa kanyang namamanhid na braso, "Anong ugali? Bumili ako ng damit para sa iyo." Damit. Biglang sumimangot si Aaron at tumingin sa bawat bisita sa inn. Halos lahat ng tao sa inn ay nakadamit ng tag-araw, habang mahigit 3,000 tao sa Aaron ang nakasuot ng mga damit pang taglamig. Wala sa lugar ang damit ng 4 na tao at lahat ng tao sa shop, parang 4 na halimaw. Nakinig din si Qin Qingfeng, hinawakan ang kanyang makapal na damit, nahihiyang ngumiti, "Sabihin mo, parang kakaiba talaga ang damit natin." Tumanggo rin si Peach, "Napahiya ang ilan, oo, hindi masyadong makapal ang suot namin." Napangiti si Qin Qingfeng kay Wang Simon at sinabing, "Maalalahanin si Miss Simon." Tiningnan ni Wang Simon ang Aaron ng may pagmamalaki at sinabing, "Siyempre, hindi ako katulad ng ilang tao." Aaron ngiti, "Pagkatapos ay umakyat ka sa itaas upang magpalit ng damit, hinihintay kita dito, bumalik ka kaagad." Nang marinig ang mga salita ni Aaron, malamig na umungol si Wang Simon, "Palitan mo ito, tayo na." Dahil doon, dinala ni Wang Simon sina Xiao Tao at Qin Qingfeng sa itaas para magpalit ng kanilang damit. Sa maikling panahon, 2 babae at isang matandang lalaki ang nagsuot ng magandang bagong damit at bumaba. Sina Wang Simon at Xiao Tao ay parehong magagandang babae. Ang kanilang mas manipis na damit ng tag-init ay ginagawang mas perpekto ang kanilang figure. Nang makita ang Aaron, iniwan ni Wang Simon ang kanyang ulo at malamig na ngumuso. Hindi nagalit si Aaron. Nang makarating sila sa mesa at umupo, nakangiting sabi niya, "Ano sa tingin mo?" "Siyempre, maganda. Akala mo pare-pareho lang sayo. On such a nice day, you look like a bun." Si Wang Simon ay hindi kumbinsido sa paraan, ngunit, pinilit niya ang hitsura, sa mga mata ni Aaron, ngunit lahat ay nakikita ng malinaw. Hindi mapigilan ni Qin Qingfeng at Xiao Tao na hawakan ng mahigpit ang kanilang mga katawan, kaya't mahirap maputol. Ngumiti si Han Sanchen. Alam niyang napakalamig ng 3 tao, ngunit inaalalayan sila ni Wang Simon sa harapan niya. "Ano sa tingin mo ang katawan nila?" Aaron point sa isang table sa di kalayuan. Sa mesang iyon, nakaupo ang isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na kumakain kasama ang kanilang ama at mga anak. Mukhang hindi maganda ang matanda. Medyo nanginginig si Xiao Tao. Tumanggo si Han Sanchen, "Ano ang pakiramdam mo sa iyong kalusugan, lalo na si Miss Wang?"
Nagkatinginan ang tatlong lalaki at hindi maintindihan ang dahilan kung bakit nagtanong si Aaron. Gayunpaman, sinagot ni Chin Ching Feng ang tanong ni Aaron, dapat katamtaman ang katawan ko, ngunit maganda ang katawan ni Miss Seaman. Hindi ko alam kung bakit ang boring mong tanong. Bulong ni Wang Seaman. Nakangiting sabi ni Han Sunny, ang pinakamasama sa inyo ay mas magaling kaysa sa matanda at sa bata. Ngunit tingnan mo sila, ang kanilang mga damit ay mas manipis kaysa sa suot mo ngayon, ngunit ang kanilang mga mukha ay kasing pula ng pula. Hindi ito nakakagulat, na kayong tatlo, kahit si Miss Wang, na pinakamaganda sa inyo, ay napakalamig na. Narinig ang mga salita ni Aaron, sinasalamin din ito ni Chin Ching Feng sa oras na ito, nakasimangot, sabi mo, parang totoo. Bagamat hindi nagsalita si Wang Seaman, naipaliwanag na niya ang problema sa kanyang init ng ulo at nang hindi pinabulaanan ang mga salita ni Aaron. So hindi kami, sila. Aaron. Sa katunayan, mula sa simula, pagkatapos marinig ang mga damit ni Wang Seaman, hindi naisip ni Han Sanchen na ang kanyang damit ay ibang-iba sa iba, nakakaiba. Ngunit hindi nagtagal, tinanggihan ni Han Sanchen ang ideyang ito, dahil bagaman sinabi sa kanya ng sentido komon na siya ay sira-sira, sinabi sa kanya ng kanyang katawan na ang iba ay sira-sira. Umuulan ng nyebe sa labas. Kahit sa nayo na walang pag-aalala, maaraw, ngunit malamig pa rin. Ang pagsusuot ng makapal na damit na ito para sa taglamig, medyo malamig pa ang pakiramdam ng Aaron. Ang mga mata ng tao ay maaaring magsinungaling, ang kanilang mga tainga ay maaaring magsinungaling, ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi maaaring magsinungaling. Ang dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng kakaiba sa harap mo ay isang uri lamang ng hindi malay na pag-uugali. Parang kapag may nagsabi sa iyo na ang bagay na ito ay lason mula pagkabata, hindi mo namamalayan na iisipin mo na ito ay lason, kahit na ito ay hindi. Kaya ang dapat gawin ng Aaron ay suriin kung may lason o wala. Ang pisikal na pagganap ni Chin Ching Feng ay nagbigay sa kanya ng sagot. Mr. Aaron, anong problema? Hindi ba sila natatakot sa lamig? Kinakabahang tanong ni Peach. Umiling si Han Sanchen. Ang mga taong ito ay nagsasalita at tumatawa ng hindi nilalamig. Ito ang dahilan kung bakit siya kakaiba. Pagtingin kay Wang Seaman, ngumiti si Aaron, interesado ka bang mamili? Wow! Bigla kang nagkamali. Medyo hindi kumbinsido si Wang Seaman. Mayroong isang uri ng kakaiba na hindi maipaliwanag ng malinaw sa lahat ng dako. Gustong pumunta ng Aaron at tingnan. Sumang-ayon man si Wang Seaman o hindi, tumayo si Aaron at lumabas. Natural na alam ni Chin Ching Feng na ang Aaron ay hindi lamang paglabas ng pamimili, ngunit isa ring magandang pagpipilian. Hindi nagtagal, bumalik muli sa kalye ang Party of Four. Tumingin si Aaron kay Wang Seaman at sinabi sa mahinang boses, si Miss Wang ay anak ng maharlikang pamilya. Sa palagay ko marami na siyang nakain na iba't ibang bagay. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Wang Seaman na may pagmamalaki, syempre, si Miss Ben ay kumakain na sa buong mundo mula nang siya ay isinilang. Walang bagay na hindi pa nakakain ni Miss Ben. Tumanggaw si Aaron na may kasiyahan. Pagkatapos ay itinuro niya ang stall kung saan siya nagtitinda ng mga melon kahapon at sinabi sa mahinang boses, Miss Wang, alam mo ba ang lingguan na ito? Peach at melon, paano dito? Yes waiter, heto si Wang Seaman na malamig na ngumuso, paano? Subukan mo ako, di ba madali yon? Pulang puso, ang hari ng lingguo. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, nararapat talaga kay Miss Wang ang kanyang reputasyon. Alam niya ang lahat tulad ng isang kayamanan ng pamilya. Iyon lang, ipinagmalaki ni Wang Seaman ang kanyang mga kilay, pagkatapos ay gusto kong tanungin ka, anong panahon ang ginagawa ng mga prutas na ito? Biglang tanong ni Aaron na nag-aapoy ang mga mata. Sumagot si Wang Seaman nang hindi nag-iisip, tag-init. Masagot pagkatapos, siya buong tao pagkatapos biglang sa lugar na iyon leng, tag-init. Pagdating nila dito, snowy at winter season na. Kahit na ang nayo ng Huyo ay matatagpuan sa isang paraiso, ito ay sa lungsod ng Chanho kung tutuusin. Kahit na mayroon itong kakaibang kapaligiran, hindi ito dapat naiiba sa mga panahon sa labas. Ito ay maaaring dalawang buong panahon. Natigilan din sina Chin Ching Feng at Xiao Tao. Anong nangyayari? Naramdaman pa ni Xiao Tao na hindi sapat ang kanyang utak. Isang araw lang siya pumunta dito, pero napakaraming kakaiba dito.
Maraming bagay ang lampas sa saklaw ng kanyang utak. Maging si Qin Ching Feng, na palaging may maraming karanasan, ay medyo nalilito sa oras na ito. Tag-araw na ba dito, tanong ni Xiao Tao. Umiling si Han Sanchen at tumingin sa lahat ng may kumpiyansa. Natawa siya at mariin at mahinahong sinabi, dito, taglamig na siguro. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.